Magandang araw na naman dyan sa inyo mga langga, no? Ngayong araw mga langga, samahan nyo nga pala kami ng aking anak. Hindi nga pala nakapasok sa eskwelahan yung anak ko ngayong araw dahil bumaba na naman yung potassium niya. At sa tuwing bumababa yung potassium niya mga langga, wawalan nga pala ng lakas yung katawan niya. Alam nyo mga langga, nagsimula nga pala bumaba yung potassium niya mga langga nung 5 years old na siya. At nung nangyari pa yung unang atake niya mga langga, nasa abroad pala ako noon. At nung tinawagan ako ng mama ko mga langga para ipaalam ko ano nangyari sa anak ko, ay humagulgol talaga ako sa iyak habang nagda-live ako sa TikTok. Ang time kasi na yun mga langga, kakatapos ko lang ng trabaho ko. And every time na aakyat ako sa kwarto ko mga langga, ay nag-live talaga ako sa TikTok para extra income ko. So ayun nga mga langga, tinawagan ako ng mama ko habang naka-live ako sa TikTok. At nung nalaman ko talaga yung mga pangyayari mga langga, agad-agad ko talagang pinatay yung live ko sa TikTok. Grabe yung kaba ko nung time na yun mga langga. Ikaw ba naman na nasa malayong lugar at hindi mo man lang kayang kaalagaan yung anak mo, pero nag-aalaga ka ng ibang bata sa ibang bansa? Ayun nga mga langga, sinabihan ko nga yung pamilya ko sa Pilipinas na ipa-check up agad yung anak ko. Nung nagpa-check up na sila mga langga, doon nga namin nalaman na low of potassium daw siya. Tinanong ko nga pala yung asawa ko mga langga kung anong gamot ang binigay ng doktor. Sabi naman ng asawa ko mga langga ay binigyan lang sila ng parang juice daw pang dagdag daw ng kanyang potassium. Tinanong ko naman yung asawa ko mga langga kung may binigay ba na vitamins na pwedeng i-maintain para sa anak ko. Sabi naman ng asawa ko wala daw. Sabi daw kasi ng doktor mga langga, wala daw kasing vitamins yung mga low of potassium. Kailangan mo lang daw gawin na i-maintain lang yung pagkain niya ng mga saging o kaya yung mga ibang mga high potassium na pagkain. At ayun nga mga langga, gumaling naman yung anak ko sa binigay na juice ng doktor. Nakauwi nga pala ako mga langga nung nakaraang taon lang. At sa pag-uwi ko naman mga langga, inatake na naman yung anak ko ng kanyang sakit. Ang pinaka-worst pa na nangyari mga langga ay na-pneumonia pa siya. Hindi lang pala yun ang unang beses na na-pneumonia yung anak ko. Kasi nung 6 months pa siya mga langga ay na-pneumonia na din siya. Siya nga pala mga langga, tinanong ko rin pala yung pangalawang doktor na nag-check up sa anak ko kung meron ba silang maire-recommend na vitamins para sa anak ko. Kaso mga langga, wala rin silang binigay sa amin. Pareho lang sila ng statement ng unang doktor na nag-check up ng anak ko. Grabe talaga yung mga pagsubok na napagdaanan namin dito sa anak namin. Alam niyo ba mga langga na kapag grabe yung pagbaba ng kanyang potassium, ay hindi niya talaga maigalaw lahat ng katawan niya. Kaya nung last time na sinumpong na naman yung anak ko mga langga sa sakit niya, nabihan ko talaga yung asawa ko na pumunta kami sa ibang doktor. Kaya pinuntahan namin yung doktor na sinasabi ng mama ko. At ayun nga mga langga, pagkadating nga pala namin doon, ay matagal nga pala kami nabigyan ng gamot. Habang naghihintay kami kay Doc mga langga, nabasa niya pala yung libro niya mga langga para hanapin kung anong magandang vitamins na ibibigay nila sa anak ko. At ayun nga mga langga, finally at may nahanap din si Doc na vitamins para sa anak ko. Dalawa nga pala yung nireseta ni Doc sa amin. Una mga langga, yung vitamins niya which is yung Clusivol, tapos may juice din siya mga langga. At grabe mga langga, si dinami-daming doktor na pinuntahan namin mga langga, siya lang talaga yung nagbigay ng vitamins para sa anak ko. At mas lalo pa talaga namin siya na-appreciate mga langga dahil nung tinanong namin si Doc kung magkano yung bayad sa check-up, humingi lang sila ng 100 pesos mga langga. At ayun nga mga langga, mula nung may vitamins niya yung anak ko mga langga, hindi na ganun kagrabe yung sumpong ng anak ko. Kaya sobrang laki talaga ng pasasalamat namin doon kay Doc. At alam niyo ba mga langga, ito din pala ang rason kung bakit ayaw ko na talagang mag-anak. Mahirap kasi yung sitwasyon ng aking anak mga langga. Isa pa mga langga, napakamahal na ngayon ng mga bilihin at napakagastos na ngayon kapag nagbubuntis ka. Kaya lagi ko talaga sinasabi sa asawa ko mga langga, imbis na magbuntis kami ulit, focus na lang namin kay Ken yung atensyon at oras namin sa kanya. Lalo na ngayon mga langga sa kondisyon ni Ken. At para naman sa mga nanay na katulad sa anak ko ang kondisyon, mag-comment naman kayo dyan mga langga sa baba. Baka meron akong makuha mga lesson na pwede kong gamitin para sa anak ko.